right, welcome back to ASEAN in Focus. In the upcoming ASEAN integration, agriculture technology plays a vital role in the ASEAN region. Agriculture remains a very important field for ASEAN member countries, which are known to be predominantly agriculture-based, especially in their respective rural communities. And just last month, a Filipino has bagged the ASEAN Excellence in Agriculture Award, the only Filipino to bag the award this year. And he won over numerous nominees in the ASEAN region. We are honored to have live on the program Mr. Rogelio Espejo Jr., the ASEAN awardee for Agriculture Excellence. Welcome to the program po, Mr. Espejo. Welcome. And congratulations po. Thank you Congratulations, po. sir. Welcome to ASEAN in Focus. Thank you po. Napakalaking karangalan po niyan para sa atin. First, tell us about the award po. Ano po ito? Ito po yung Association of Agricultural Technology of Southeast Asia. Opo. Tungkol saan po yung award Sa na? Community and Rural Development po. Dito sa Pilipinas po. Sir, kanina binabanggit nyo parang meron kayong ginawang dinevelop na technology, rice production, Rice complete production package. Opo. technology po. Maganda po Isa ito. po yun sa naging basihan po nila yung ginawa ko pong technology sa rice production. Paano po? Ano po ang... Una po, gumawa po ako ng technology ng binhi sa palay. Yun po yung tinatawag naming Diamond X. Okay. Ngayon po, in-introduce namin yan sa Luzon. Una po sa Isabela. Okay. Tapos buong Inter-Isabela Region 2 nag-adapt po ng technology, almost 80% po. Tapos dati ang yield po nila, ang inaani nila ay 90 hanggang 120 tons per hectare. Nung in-introduce po namin yan noong pong 2010, umaani na po ng karamihan po doon, 150 pataas po. Minsan 200 po. Hanggang sa na-introduce na rin po dito sa Nueva Ecija, hanggang Mindanao po. So, gano'n nakalawak ngayon, sir, yung gumagamit ng technology na develop niyo po? More than 100,000 farmers na po. So, paano po, explain nyo sa amin yung technology, paano yung ginagawa, anong gagawin na isang farmer para gamitin po ito. Paki-explain po Yung sa amin pong technology po, itinuturo po namin ng kumpleto na yun naman po ay technology worldwide at natutunan po naman namin yan sa IRI, saka sa Pillarize. Kaya lang po kami po yung nagdi-disseminate ng information. Tapos gumawa na rin po ako ng mga yung pagpapaliwanag, yung tamang pagpapaliwanag po. Kung paano gawin. Opo, katulad po sa pagpupunla. Yung mga sa pagpupunla po ng palay, yung mga ginagawa po dyan o activities, halimbawa sa pagbababad, dapat hindi po absent o hindi kulang yung mga formula o teknolohiya doon pa lang po sa pagpupunla sa palay. Halimbawa, inaabot po yan pag pinunla mo, bago ilipat namin 21 days, ano po yung ilalagay nating mga fertilizer. Kung may mga parasites o microorganism o mga kalaban ng mga halaman, dapat alam ng mga farmers po yun. Yun po ang sinasabi namin sa mga farmers, ini-inform namin sila yung mga expected na mga magiging sakit na ng halaman doon sa punla pa lamang. Opo. Para alam na nila ang kanilang ginagawa. Kasi po ma'am, marami naman pong mga noon pa, may technology na tayong existido dito sa Pilipinas, kaya lang hindi po ma-internalize ng mga iba at karamihan. Sa atin po. Oho. Marami pong teknolohiya po sa atin. Kaya lang hindi po na-internalize o hindi po naituturo na mabuti po. Sir, itong project na ito ay dito pa lang natin sa Pilipinas or tinry nyo na ba? Meron na bang nag-adapt din maging dun sa ibang miyembro po ng ASEAN after nitong nabigyan kayo ng recognition? Wala pa po. Wala pa po. So, dito pa lang po. exclusive pa? Dito pa lang po sa Pilipinas po. At kayo nakabag ng award. Opo. Opo. Sir, kwentuhan nyo naman kami, kumusta yung experience nyo doon sa ASEAN Awards po? Dahil first time ko pong sa ganung award po, hindi ko din expected po na ganon. Basta ininominate po ako ng mga
agencies dito, katulad ng mga schools sa university, kasi po mayroon po tayong na-develop na laboratories, katulad ng embryo technology, sa tissue culture. Marami pong nagbibisita sa ating laboratories o farm, hanggang sa, dahil nga po nababalitaan po nila na marami tayo pong natutulungan ng mga magsasaka. Yun po, nung napunta po tayo sa ibang bansa, excited po tayo kasi first time po natin makapunta dun sa lugar ng Saan? Thailand, saka sa Laos. Sa Laos po ginawa po sa Champasak University po. So marami na hubang interesado sa teknolohiyang ito? Marami na hubang nag-i-inquire tungkol po dito? Dahil sa marami na yun po, yung award. na katulad po ng mga Thailander Ayan. sa Thailand. Actually po, plano ko nga pong mag-put up ng kwan po doon, ng negosyo po o tinatawag na operation para may disseminate din po yung technology. Yung knowledge niyo at yung ano, kung paano. Ang galing, ano? Sir, kanina binabanggit nyo, no, natutunan nyo ito, bago nyo siya dinevelop, natutunan nyo lang mostly sa IRI? Yung isa pang Opo, ibig sabihin po, kasi yung pong mga tinuturo naman sa eskwelahan, yun po ay product ng research ng mga institusyon natin, ng katulad po ng government institution, plus yung, siyempre yung, yung personal po na informal education na po natin, yung experience, kung paano suriin o i-analyze yung pong mga, yung pong mga natutunan natin. So RISE lang ba ang teknolohiyang ito na binibigyan nyo na impormasyon sa ating mga... Bukod po doon, mayroon pa pong ma'am, yung nakadevelop pa tayo ng mga technology sa mango at iba't ibang mga crops o pananim, katulad po ng vegetable. Okay. Sa mango, ano po yung Sa mango technology po, dito? nag-develop po tayo ng mango na 6 months pa lang nag-start na po ng pamumunga. Bilis, no? Wow, hindi naman maasim. Hindi po. Matamis pa rin yun kahit na 6 months lang. Tapos tuloy-tuloy po siyang namumunga kahit na umuulan, tuloy-tuloy po ang pamumunga niya. Wow. So walang season, pwede kang wala po pwede season. magbunga ang mango kung hindi na siya seasonal. Hindi na po kailangan na spray. No? Saka yung mayroon pa po yung bayabas na pinapaso na po, namumunga na rin po. Kahit yung mangga, yun po. So yung ginagawa niya, hindi siya seasonal. Pero kumusta po yung sa lugar, kahit saan? Kasi di ba may mga areas na nagdepende kung ano lang yung pwedeng itanim. Ang topography o requirements po ng elevation po hanggang 600 meters below above sea level. Okay. I see. Sir, yung advice nyo naman doon sa ating mga magsasaka pa, doon sa mga ibang lugar, especially doon sa mga medyo laging daanan ng bagyo, kasi ngayon sinasuggest magpalit na sila ng mga crops na pwede nilang itanim or mga puno na medyo magiging makakatagal, lalo't madalas Makakatulong tayong ba yung technology na ano ito? po yung mga pwede nating maitulong sa kanila? Una po, sa palay, kasi yung pong palay kasi kung doon sa kanila, rice growing areas, magtanim po sila ng mga palay na hindi po prone sa lodging, ibig sabihin yung madaling dumapa. Okay. Opo. Tapos isa pa, yung pong resistant po sa mga diseases. Okay. Yung Doon bang naman sa technology pong sinasabi ninyo, ito ho ba yung pamparami lang ng yield o pampatibay rin ng halaman, ng... Opo. Doon sa technology na sinasabi po namin, yun na po, yung pamparami ng ani. Sa pamparami po kasi ng ani, lahat po ng activities, katulad po ng pagpupunla, yung paglalagay ng nutrition o pag-abono, yun na po kasama po. Yun yung package. Kasi nagkakaroon ng maling akala yung magsasaka o misconception, basta kasi bumili sila ng isang products, o produkto, akala nila yun ang nagko-contribute ng kanilang ani. O kaya bumili po sila ng binhi ng palay, akala din po nila na yun na yung magdidikta na gaganda po yung ani nila. Hindi po yun. Mali po yun. Kailangan babantayan mo po yan katulad ng mga ibang mga organism, katulad ng ibang mga may buhay.
inaalagaan po yan hanggang sa umani. Okay. Opo. So next year, Ayan. papasok na yung ASEAN integration. At Opo. dito po sa bansa natin, syempre, marami talaga yung agriculture sector po natin. Sa tingin niyo po ba, handa na po ang Pilipinas, yung agriculture sector ng Pilipinas sa integration po? Tansya ko po, handa na rin po ang Pilipinas kasi po, updated naman po tayo sa technology. Oo. Kung hindi, yung mga bagay na tungkol sa ibang agricultural technology, kung hindi man tayo handa, siyempre ang ating gobyerno, magsisikap naman po yan na para maka-adapt tayo o makasabay. Okay. Meron Kailangan ba po kayong yan. nakikitang challenges na para sa ating agriculture sector sa pagdating po ng ASEAN integration? Malaki po. Kasi Okay. po, para yung ating mga technocrats, tapos yung mga farmers natin, lalong maging competitive. Pag nakita na po na-introduce po sa atin yung mga makabagong teknolohiya, tapos kung may kompetisyon, di gagawin po nilang, di kalidad din yung ating mga produkto na products ng agricultural products. Yung mga naproproduce natin, kung halimbawa sa mga pananim, o anumang mga produkto na galing sa pang-agrikultura. Opo. So ready naman tayo, ano po? At hindi naman tayo mahuli. Opo. Machi-challenge daw sila yan. Macha-challenge po. Pagalingin nila. Ganun talaga, process po yan. May mga bagay na hindi tayo ready, magiging ready po yan. At nasimulan nyo na, sir, Opo. by bagging this award. Marami na, opo. Kasi Alright. sa sa Asian dyan, sa awarding body na yan, kasali po ang po dyan mga iba't ibang mga bansa, bagamat katulad po ng US, Russia, kasali po dyan. Bali, At 13 kayo ang po. nakakuha ng award, hindi ba? Opo, 3 po kaming major award sa buong Congratulations again, Congratulations po ulit, sir. sir. Maraming salamat po sa inyo. Mr. Rogelio Espero Jr., the ASEAN Awardee for Agriculture Excellence. Maraming salamat po sa Salamat inyo. po. And we'll be back.